sa mundo, na wala ako sa Panginoon, yun yung time na kinonsyong po na nanghihinayang ako. I hope na patuloy po for so many years. Pero Lord talaga hindi siya tinili. Tatawag at tatawag po siya. At tinawag muli ang ating pong Panginoon. But this time, tinawag tayo from a higher calling. At nagtatagpo tayo ng iglesia. Actually po, paniniwalag natin mamaya po yan. But for the new attendee po, for your information, this is second Friday. 2 weeks pa lang po, yung pong Jesus the Great I Am Church. 2 weeks. And I'm so happy and so blessed that within 2 weeks, nagkaroon na po tayo ng sariling organ, nagkaroon tayo sariling speaker, at ang ating ang sabi nga lang ni Jesus kung meron no vision, may provision natin. At to believe na hindi lang tayo makukuntay sa pagkasulong ng kwarto nito. But we have a vision that one day will become an internationally mega churches. Kaya kapag likod po niya, mag-i-English na ako. Kasali ako mag-English para pag napalabas sa television, talaga naman pong English ang ginagamit natin. So, purihin po Panginoon sa oras po ito. Let me prepare the message about the church. Since na bago panganak ng iglesia, let me start by discussing kung ano ba yung church. Para mas maganda yung ating pong pag-establish, yung pagsisimula po. Maganda na malaman po natin what is the principle behind the church. Kasi po, it's so sad to know na marami po kasi kayo ng mga churches around the world na talaga naman po kung nanonood kayo. Nung kaya kagabi po, nag-comment po ako, nag-comment ulit ako. Nandun sa isa pong American preacher. Kasi pagka napapakinggan po natin na medyo hindi tumatama yung turo, kahit American pa yan. We have to stand in our faith. So we have to defend the faith that the Lord Jesus Christ gave it to us. It doesn't mean pagka-American is a more advantage than us or more anointed. Hindi po gano'n. So itong church na ito, since it is 2 weeks, nasimulan po yun naman ng message ni Kuya Manny. So let me follow up para sa gano'n. When we go on sa ating pong iglesia, masabi po natin, lagi sinasabi ni Kuya Manny, na yung pang iglesia na pang-ama pala. Yun ang pinakano. We will start founding this church according to the doctrine of Christ. Not according to the doctrine of Kuya Bernard, Daily, or the rest among us here. But will be founded according to the Word of God. Okay, let us start with the introduction. Magtatanong lang po, sino nakakalam po rito ng istorya po ng The Three Little Pigs? Yan. Nakakalaman na edad. Kasi tinuro yan ng elementary, no? Tinuro yan. At ano kung 3 little pigs or 3 little piglet? Ano ba tama mama? 3 little pigs or 3 little piglet? O pigs kasi ginamit. Yung pinakanta. Pakitaas po para alam ko sino nakakalam po ng 3 little pigs. Diba, hindi nakakalam. Si Piano, hindi nagtasa kamay. Okay, simulan po natin. Para sa mga hindi nakakaalam, ikaw ko po ng summary. Summary po para maintindihan ko natin. Sapagkat yung pong story ito, bigyan nalaman for the message for today. Yung pong nanay, si Mother Phil, ay hindi na po siya sustain sa mga expenses na kanya pong anak. Kaya sabi niya, lumabas na kayo, umayo kayo, then make your own life. So, tuwa po yung tatlong pig sapagkat mamumuhay na sila sa sarili. Yung isang pig, nakapsulong po siya ng isang tao na may dala po hay. Alam niyo po yung hay? Straw. Yung parang dayami. Yun ang pinakalap po niya. Since na-excited po yung first pig, sabi niya, bigyan mo ako ng dayami. Kasi magtatayo ko ng sarili kong bahay. No? Made of straw or made of hay. Ang sabi ko doon. Kapag mamumuhay po ang mag-isa. So, ang ginawa ko na magbibigyan na binigyan po siya at ako patayo nga po ito ng hay. No? The second pig, nung naglalakad sa nag-iwalay-walay po sila, nakasalubong naman po siya ng isang tao na may dala po stick o kaya wood. So sabi niya, pwede mo bigyan mo ako ng kaparasong kahoy o ng sticks para lang makapagpatayo ko ng bahay. Binigyan mo siya at makapagpatayo po yung pong pangalawang pig. Pagkakano, parang
Pig. At yung pangatlo, pinakauli po, ang kasalubong naman po niya, nagpipit-pit po ng bricks. Yung pato. So, same thing, naningi po ito at nagtayo po sa sarili ng bahay. So, na-establish po yung isa, may bahay na hay o ng straw, bahay po na carving stick, and the last one, yung pong bricks. Ito na ngayon ang pagpapila. Ito marating na. Si Big, Big Pat Moore. Ang una niyang nakita, yung pong pig na meron pong bahay na straw. So sabi ko, pwede ba papasukin mo ako para magkasama tayo dyan? Pero ano naman po nung baboy, nakakaibig siya ng ball. Sabi niya, hindi. Kahit anong gawin mo, hindi ko bubuksan ko aking ng bahay. Dahil alam ko ang mangyayari sa alam ko ang plano ko ninyo. So napikon yung wolf, ang sabi niya isa, kung hindi mo papasukin, ano gagawin ng wolf? Yan, iboblo niya. Meron word dun eh. Hop and pop. Ay lang naman. Pagkalala namin para kami, pagkano, magkukwento ng teacher namin. Hop and pop. Kaya lang lalaki. So nag-hop and pop yung pong yung wolf at binulo niya ng malakas yung pong bahay na hay o na straw. And unfortunately, nasira yung bahay. The first week, immediately run to si Father sa second week. Nagtago po siya. Sinundan po siya ng wolf at nakita na po ng wolf yung pangalawang bahay. Nagtago kayo dyan, tama-tama, dalawa na kayo kakainin ko. So kumatok ulit yung wolf, sabi niya, pwede pa papasukin mo ako para makapagkwentuhan tayo. Sabi niya, hindi, alam namin ang reason mo. Kakainin mo kami, kaya papasok ka. Kaya hindi ka makakapasok kahit sa kung parte ng bahay. So again, ulit mo yun. Ang sabi niya, kung hindi ka papasukin, hihipan ko ng malakas ang bahay mo ninyo. Hop and pop aking ginamit po niya. After po yun, he blew the second house. Totally nasira po ito. The two pigs immediately run sa kanila po pangatong kapatid. Nung po sila nagtago. So sinundan ulit po sila nung pong work at nung nakapay sila doon sa bahay ng pangatlo. Ganun din po ginawa po ng work. Gusto niya mandaya. Pinakatok niya kung pa makapasok po siya. Ang sabi ng Lord David, hindi kita papasukin, even on top of the chimney. No, sabi niya, no, you are not allowed to enter my house. The same thing, ginawa po niya, nag-hop and pop po ito, pero pagkakamali po niya, nag-block po siya, hindi kanyang natina yung pong batong bahay. Ang ginawa po niya, inulit niya. This time, talagang hop and pop, hop and pop, hop and pop. Hanggang surmak yung kanya dyan at nag-block po siya. But still, nothing happened. So at the end of the story po yan, ginawa po ng lobo, pagkat po siya sa chimney, yung tatlo po, alam nila gagawin na nagpakulo sila ng tubig para pagsaka naman sa chimney ng lobo, dire-diretso na sa tubo ng tubig. So nung napasok po siya, tumakbo po siya, and never na nagbitan na yung lobo para dayain ng tubig. So why I tell this story? Kasi po, the only place to stay is a home made of a strong foundation. Kinakailangan yung bahay o yung tikaran mo o ilalagay mo, you have to make sure that the foundation is very strong. Or else, masisira po lahat po ng bagay, nagsisimula po yan sa very strong foundation. Kailangan po natin. Kaya ang ating title ng message for today is Christ the Church Builder. Yeah. At tandaan po natin, it is not me, it is not Irene, or anyone here ang pwedeng mag-angkin ng iglesia. Sapagkat ang iglesia po, ang Panginoon sa Kristo ang nagkabay. Aside from the Christ, no foundation is laid except that was laid before, and that is the Lord Jesus Christ. Kinakalaman lamang po na bawal sa atin niya. Ano po yung ating verse? Sa Matthew chapter 16, verse 18 to 19, nagkaroon ng chance at mag-usap si Peter at ang ating Panginoon. Ito sabi niya, and I tell you, you are Peter on this rock, I will build my church. Again, I will repeat, no? The word na I, ang ginamit ko dyan. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Pinag-usapan namin sa prayer meeting ito. Makinig lang po kayo, even sa mga nanonood na online. You will unleash your full potential to become a Christian. Kaya marami po Kristiyano ngayon, ang talunan, marami po Kristiyano ngayon, ang hindi niya alam po, the authority po niya.
Why? Because the enemy is trying to blind yung ating mata. Na pag nabuksan pala, ito pala ako. Ito pala yung potential ko. Alam niyo ba yung potential ko bawal sa atin? Kwento ko na ito Before we continue sa ating converse, no, sino dito nakaka-experience o nakakapalo sa television? Pag nagkakaroon ko ng sulok, kahit ko yung bahay nila kayo buhatin. No? Adrenaline, sa ito nila. Pero in other form, it is a potential. Ang tao kasi meron siyang dalawang force. The kinetic force, which is yung ginagamit natin. Maglalaba ka, magsasain ka, magliligo ka, tatakbo ka, that is kinetic force. Ito yung araw-araw natin ginagawa. And would you believe na out of your forces, yung kinetic ko, it's only between 10 to 20% of your full potential. Meron siya naka-reserve na 80 na hindi mo siya nagagamit. And that is the potential energy. Kaya minsan gugulat ka, bakit yung ali, o kahit pa maaari na kami naka-experience sa inyo, nung nasunog yung bahay namin, yung rep namin na mas malaki pa dyan, binubuhat ko mag-isa. Pero nung bumaba na yung sabi na adrenaline, magugulat, ano ba nabuhat ito? Because yung potential nag-release. So dito po pag-aaralan po natin yan. Again, basahin po natin. Ang sabi po, will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. This is a very strong promise, God. Minsan hindi natin nagagamit ng binding and loosing. Hindi natin na-exercise, hindi natin na-practice. Kaya yung ating pong potential, hindi ko siya lumalabas. Because we never know what is the meaning of whatever you bind on earth. Imagine nyo, ilakdak mo sa lupa, sabi ng ating Panginoon, itatakdak sa langit. Hindi sinabi na tinakdakin mo sa langit at itatakdak sa lupa. No! Ang sabi na takdain mo sa lupa at yan ang gagawin sa langit. Kanyang kapangyarihan, itong promise nito. Kunin po Panginoon sa kanyang kumabuhay ng salita. At mula sa ito, at this moment, there are 37 million churches around the world. 37 million churches or religion around the world. And out of 37, there are 34,000 denominational or non-denominational Christian church. Kasama po sa 34,000, Roman Catholics, yung po mga Baptists, Protestant, etc., etc. 34,000 po ito. But kung titingnan po natin yung number of the churches sa panahon natin, nagdi-diminish po yan. Bumabaksak at bumababa yung number. Ang ating Panginoon sa Kristo, when He said to Peter that I will build my church, isa po na sa isip ng ating Panginoon. Ano po yun? To multiply. Hindi po to add, but to multiply. Hindi po to minus, but to multiply. But it so happened, the principle of the church today, hindi nila maintindihan pinangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nangyayari tuloy, instead of to multiply, nagdi-diminish. Bumababa yung number po niya. Sapagkat there is a special role ang church na ito sa mundong atin mong ginagalawan. If not dying slowly, it divides into minor difference. No, it's so sad. Either nawawala, o namamatay, or nag-divide. Yun ang nangyayari po. Bakit po? Kasi po sa iglesia, ako po principle sa aking buhay, hindi natin pag-uusapan kung ikaw ba ay ganito o ganito. I'm always looking for the common denominator. What is the common denominator? And who is our common denominator? Jesus. That is the Lord Jesus Christ. No, kasi sa Biblia kasi, may mga bagay dyan na hindi masyadong in-expound ng Lord. Hindi masyadong i-define. Anong purpose? Gusto ba mag-ibot? Hindi po. Kasi hindi na masyadong mahalaga. Kaya binigyan tayo ng general statement na it's up to us to explain these things. At ganun ang ginagawa po ng ibang churches. They're trying to define the Bible based on their own interpretation. At pag dumating po yun, we have to be yung ating pong pagkakasunduan should be common denominator. Pares, pagkatalo tayo. Katulad mo, halimbawa po ng rapture. Yung pong rapture, yung pong pagkating na natin pa rin, yung pong white church. Ang sabi rin ng churches, hindi, bago mag-tribulation, which is the pre-trib, kukuha ng Lord ang siba. Ay, hindi. Maliwanag sa sinabi sa Book of Biblia, yung kalagataan ng 7 years, doon dati ang Panginoon, para kuhain ng kanyang iglesia. Mali na yung dalawa. Ang liwanag sinabi ng Biblia, it is post, after the 7 years tribulation, paghihirap,
tsaka pala kukuhain ng church. So, hindi, hindi post. Kaya para magkasundo sila, ano gagawin mo nila? They will establish a new church. Their own church. Hindi tayo mga pre, huwag natin sama yung faith tsaka yan. Imagine po nyo, it's a very simple and minor things and differences. Kung mag-aaral po natin sa tatlong case, the prayer, the meat, and the post, what is the common denominator niya? Time or rapture. Parang tayo marang rapture. Why not agree on one thing instead of dividing these things? Hindi po nangyayari ang division of the church. Now, it is not God decides to divide the church, to divide. The purpose of the church is to exercise the mandate of the Lord Jesus Christ. And that is to expand, to multiply. Yun ang gusto ko ng ating Panginoon. But because of the attitude ng mga tao po, kaya po nangyayari yung ganito ng mga klase po ng bagay. Alam niyo po ba ang church po ay napakalaking role dito sa mundo ito? Ano po yung role ng church? We are the balancer. Ano yung may balancer? Pag kayo nagagalit ng Diyos, sapagkat kasuklam-suklam na ang ginagawa ng mundo ito. No? When yung kanyang upset at yung kanyang anger, ano ito na po para sirain itong mundong ito. Every time that he will attempt to do that, he will see the church. Oops! Andyan pala yung church ko. Okay, stay. Yung patient ko, pahabain ko pa. Kasi gusto na ng Lord na hindi na magpatuloy yung kasalanan. But because of the church, nagiging balancer po tayo. Kaya wala pong dumarating na malaking kalamidad sa Pilipinas. Napakarami pong iglesia sa Pilipinas. Napakarami pong nag-pray sa Pilipinas. No? Pagkamat maaaring marami na yung mga klase ng kasalanan sa Pilipinas, politically or maybe socially, pero tinitingnan kasi ng Lord yung church. Kaya naman na kayo sa Abraham, Lord, nakakita ka ba ng 10 doon sa mga susunugin mo? Susunugin pa rin ba? Hindi! Ano yung 10 So, balansan po tayo. Yan po ating po iglesia. No, yan ang kalaga ng iglesia. Na dapat na malaman po natin. Minsan kasi hindi na nagiging balancer. Now, and why these things happening to the church? Ano po ang problema kung bakit namamatay, nagdi-diminish yung number, nare-reduce yung number, nagdi-divide minsan? Ano po? It is a wicked foundation. Kaya since that we will start the new church na pinagkaloob ng Lord, and I know it's coming from the heart of God, we will establish a church which is founded in the Lord Jesus Christ. It is not founded with me or anyone else. Pinasisimulan po natin. So ano po ang laman ng verse na ito? Unahin ko po yung word na ay. Hinahilayin ko po eh. Sa verses na ito, kukuhain mo natin kung ano yung pong napakahulugan ng I will build my church. So let us go with the I. What is I? The founder. Dapat malaman ng bawat sa iglesia nito, si the founder. It is not me. As I said, ulit-ulitin natin yan. It is not me. It is not anyone. Anyone that says it is me. It is the Lord Jesus Christ, the founder of the church. Dapat lagi natin ibabalik sa ganun bagay. In our reference verse, very clear that Jesus Christ is the foundation. Sabi nga niya, I will build my church. Hindi sinabi niya, Peter, build your own church. Or John, build your own church. Then start expanding the church. Hindi po doon. Ang sabi niya, I will build my church, my own church. Kaya nga dapat natin malaman na sino po yung iglesia na nag-build sa iglesia mo ang sa ating pong Panginoon. Maliwanag po na sinabi sa 1 Corinthians, babasahin ko ng mahaba. But I'll try to reduce the time because alam ko may mga masok iba rito. Para lang maintindihan po natin kung ano nangyayari sa church. Why is this happening inside the church? Basahin ko yung 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 10. No? Ito po ang sabi po niya. Makinig po ba sa tayo? And I, brothers, could not speak to you as the spiritual ones, but as the fleshly, as the babes in Christ. I have fed you with milk and not with solid food, for you are not yet able to bear it, nor you are able even now. Kaya hanggang ngayon, 10 taon na yung iglesia natin sa Corinth, hindi ako nagsasalita ng mga karne. Di ba bibigyan ng mga doctrinal statement? Bakit? Kasi hanggang ngayon, babe pa rin kayo. Bata. Ang tingin sa kausap ko sa atin.
One of the reasons why the church never grew, because mismo yung lahat ng attendee sa loob ng iglesia, katulad sa Corinth, matatagal na hindi bata pa rin. Nakakita naman ng video na yung baby Christian, yung mukhang matanda ka, ganun magsalita. O ba, ang sagwa. No? In reality, masagwa tingnan niyo, pero masagwa sa isang Kristiyano ang tawag nila yung say. 10 taon ka na naglilingkod sa Lord, 10 taon ka na regularly uma-attend sa Biblia, uma-attend sa mga Friday service o Sunday service. Pero ang sabi niyo, until this very moment, gatas pa rin may binibigay ko sa inyo. Kasi bakit? Pag binigyan mo yung mga doctrinal na teaching, hindi nyo maintindihan. No? Bakit sinalagay bata? Ito reason for you are yet carnal. Baka mundo pa rin kayo na ngayon. Matatagal na kayo ng Kristiyano sa prayer, and yet you are carnal. Bakit sinabi sila carnal? Dahil ba nakikipag, nagkukumit pa sila ng mga immoral na mga gawa. Para sa tinawag na kanal, hindi po. Or in that days, among yung envy, strife, may inggitan kayo. Meron kayong galit sa puso ninyo. No? Meron kayong tinitingnan na pagkanakarap kayo. Kamusta ka na? Ganun, pagkarap. Kaya sa kanya, plastic. Kaya meron po din sabi, hanggang ngayon hindi kayo maging reality. Lagi kayong orokan. Ano po kayo orokan? Eh, nagbusta naman si orokan. Mabaya na yun, wala na orokan plastic. Iba-iba naman yung cars. Ganun ang bawat isa sa inyo. Hindi kayo mamuhay nang meron katotohanan. Lagi yung tinatabi at lagi yung inaalagaan yung inyo pong inggit at inyong galit sa bawat kapatiran. At galit na galit si Paul dito sa Corinth na ito. No, maaari na pipit sa for so many years, eh ngayon parang hindi nyo nakikita o anong palagalan na sinasabi ko sa inyo. Hindi lang po yung envy and strife. There is also divisions among you. Nagdidivide kayo sa iglesia. For me, sinabi ko na sa meeting. I do believe, sinabi ko lang sa mga kapatid ko, I hate the word division inside the church. As much possible, ayoko sana papagatin yung word niya. Why? Because it hurts the Lord Jesus Christ. You cannot divide the Lord Jesus Christ. Jesus Christ only one. Iisa lang po yan. Hindi mo pwede katiin yung kalahati ng Lord Jesus Christ, akin yung kalahati. Alam, sa'yo. Para tayo with Jesus Christ. Hindi ko pwede. Iisa lang po ang iglesia ng ating pong Panginoon. So, never to create division. Ang problema kasi minsan, kaya na nagkakapag-create ng divisions, yung groupings. No? Dito kami, bakit? Mga sama ng mga guwapo ito. Dito ako, guwapo kami. Dito ko bakit? Mga instrumentalist ito eh. Nagkakaroon po tayo ng groupings. No, kaya nga, we always try to avoid yung groupings. As much possible, we are one body. Kalimutan po natin yung ganong klaseng grouping. Because una po yan, hindi nyo napapansin. Una kala nyo okay. But later on, maraming kapatid na makakasilip. And you'll start magkaroon ng division. Kaya pwede yan, bakit? Mga businessin yan eh. Mga mausap sa mga kalaka, may sigahan ng pwede. Kaya nagkakaroon ng withdrawal. Hindi pa nagkakasunod. Ano ba yun? Are you not carnal? Are you not walking according to men? Lumalakad pa rin kayo according to men. You should walk according to the Spirit, according to the teaching of the Lord Jesus Christ. Yun ang sabi ng ating Panginoon. For while one says, I am Paul, and another, I am Apollos, are you not carnal? Kasi po, itong point, dinadalaw lang po yan ni Paul. Sapagkat si Paul po isang evangelist, nagpupunta sa ibang lugar po yan, kasi Apollos na siya na-stay doon. Kaya minsan natutulong sa Apollos, kasi every Sunday siguro natutulong sa Apollos, siya nag-preach, no? Kaya yung mga tao ngayon, mas magaling si Apollos kaysa kay Paul. Hindi, si Paul ang magaling, kasi siya nag-establish ng church na ito. Tinumagsalita si Apollos, napakalimbat ni Gustas. Samantalang si Paul parang bubulon-bulon. No? Kinumpilan ngayon si Paul at kay Apollos. Diba sa church, wala sa nangyari yan. Kinokompare bawat sa atin. Aba, pagka may anointing pamisa, pumipila pa sa ano eh. Kasi si Kaya, hindi ako pipila. Hindi ako pipila. Hinahanap yung anointing sa ibang tao. No? We have to remember that anointing is coming from one source only, and that is the Holy Spirit. Amen.
Magpaanoy ka kay Manny, kay Kuya Bero, sino man. As long as they have the Holy Spirit, it is the same anointing. Pero iba sila dimili. Mas magaling mag-anoint yun. Bakit? Nag-i-speaking in tongues yun. Ito, isang pastor na dito nag-i-speaking in tongues. There's problem. Nag-start pa tayo ng gano'n. Let us remember, lahat mo tayo rito ay binigyan ng anointing po ng ating Panginoon. So they started na comparing Paul and Apollos. As I for who then is Paul and who is Apollos? But minister by whom you believe. Both of them are minister. We are minister. Maaaring napagkulang ko sa iglesia ito, maaaring mas mataas ang level. Kumpara kay Kuya Bel. But we are all minister. Dapat ay matatandaan po natin, whatever that God given to me is the same that you will receive also. Hindi natin kalunan po yan. Kaya tinatanong niya, sino ba si Apollo? Sino ba ako? We are all minister and called according to our belief. Ang sabi po ni Paul, even as the Lord gave to each. Sabi po natin verses. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Ako po nagtanim, si Apollo po yung nagawaga para mag-mature kayo, but you have to remember, it is God who gave increase. Magtanim ka na magtanim, mag-water ka na mag-water, but without God, there is no increase. Yun ang importante pinaunawa ni Paul. Nag-minister tayo dito, but let us remember, it is God Himself ang siyang magbibigay ng tagumpay sa bawat iglesia. So then, neither is that He who plants anything, nor He who waters, but God who gives the increase. So He planting and He watering are one, and each one shall receive his own reward according to his own labor. For God, we are fellow workers. Paul never said that I am your leader, but we are fellow workers. I am your fellow workers. A field of God and you are a building of God. According to the grace of God which is given to me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it, but let man be careful how he builds on it. Let me read the last one. No? Before I can read the last one, ang sabi ni Pablo, ako raw ang gumawa ng foundation at yung iba ang nagpatuloy ng foundation. Baksa, ako nagpasimula sa Church of Corinth, iba ang nag-nurture, but let us remember what Paul said. Ang maganda sinabi ni Paul. Ang sabi po niya sa verse 11, for any other foundation can no one lay than the one being laid. It is laid long time ago, 2,000 years ago. At ang ating Panginoon lamang ang siyang nag-lay ng strong foundations of the church. So we will start with ating Jesus, the Great Lion Church, founded with the Lord Jesus Christ. Because once it is founded in the Lord Jesus Christ, no one, even the gates of hell, shall not prevail against it. Any institutions, organization without a strong foundation, destined to cease or to die. The moment that you shift your gear, hindi na natin Panginoon sa Kristo ang iyong founder sa iglesia, then you are destined to die. Yung po pinakalan po yun, sapagkat ang Panginoon lamang ang siya po foundation natin. Katulad na nangyari mo sa Corinth, Paul saw already what will happen to Corinth. You will die because of your attitude. And that is the reason why yung si Paul natin, pinapaka-strong na ng kanya po sinabi. Why? If you continue doing these things, not only in the church of Corinth, even around the half of the churches around the world, kung magpapatuloy kayo ganyan, you are destined to die. Kaya kinakailangan ipalit po natin yung glory na ating Panginoon para po sa ating pong world. Let me show you one picture, or two pictures. Ano po itong building dito? Nasa Paris po yan. Diba? Dubai na ako Paris. Yan. For your information, bago tayo pumunta, information lang. Na magkakaroon po ng pinakamataas na building dito po sa Riyadh, sa Muraba. Ang taas po niya, guess. So,
A tower. Sino po nakaalam ng taas ng tower na ito? 2,000. Doble po ng Burj Khalifa. Tama. Yung pong tanong 2,000 po yung doble po. Diyan po sa Morava. Sa Pagkakata. Opo. At definitely it will come to pass. Kaya hininto nila yung building to ni Principal Edwin sapagkat ang ipapalit po, ito pong tower, which is Arian Iyan. I hope yung mga mag-stay ng 10 years pa rito, aapunta nyo pa ho yan. Bahala na kayo na. Picture nyo naman, padalhin sa akin. Para makita ko na. Yeah. Yung pangalawa po, yan. Kaya ikaw, mayayara po kayo laan. Ano po yan? Yeah. Milwaukee Art Museum. Okay. So ito po, dalawang building na ito. Kung titingnan nyo yung history, no? If you try to search kay Google, kay Paring Google, alam niyo po ba yung foundation po ng Burj Khalifa? It took 2 years for the foundation alone. Imagine mo foundation lang 2 years ang inabot. Now, they are trying to devise anything. Why? Because kasi ito dalawang building na ito, and any building na kinita po natin around the world na mga ganda, yung kanila pong beauty, at yung kanila pong aesthetics, yung kanilang ganda, it is useless without a proper foundation. Kasi magpo-collapse na po yan. So ang tao po, hindi sila concerned doon sa look at sa beauty. Yung designer, concerned po siya kung paano tatayo ito at hindi mabubuwan. So he's looking for the foundation. At ganun din dapat sa mga churches. We should look who is the founder of this church. Or else, even kadami mong tinuturo mga doctrinal, mga theologians, yung mga pinag-aralan, mga doctorate, o yung mga master degree, mga PhD, sa mga Biblia, alam mo tingnan po yan. Para katulad ng mga building na ito. The question is, yung bang nagtuturo at namamahala ng iglesia, saan ba siya nakawa? Ayun. That's the most important. Meron po dalawa pong nag-evangelize sa Africa. Nakita sila sa barko. So, at least a true life story po ito sa testimony. So, yung kung naka-Amerikana, nakasunod sa Africa, sabi niya, are you also a pastor? To become an evangelist sa Africa? Yes, because sabi niya, this organization chose me to become a representative ng church namin para mag-evangelize. Tinanong ka agad ng naka-Amerikana, what is your qualification? Do you have any PhD? Tinanong nila may PhD raw. What is PhD? Doctor. Are you a doctorate of theology, eschatology, etc. G, pinapakit. No, I don't have any certificate. Sabi niya, anong Bible school ka dumagoy at anong nakuha mo? Sabi niya, hindi po ako nakapag-aral ng Bible school at hindi po ako nakapagtapos. Hindi, sabi niya, na-hire ka na wala akong qualification. Sabi niya, wala akong qualification ng yung mga pinagamalak ng mga doctorate o mga ano. But I have only one thing that qualifies me to preach the gospel. And what is that? I have the Lord Jesus Christ. Sabi niya. So nung tinanong po nila kung sino yung tao na yun, yung pala, this pastor is in na sa Africa at napakarami po na nai-evangelize ang tao nito. Kaya naman nga po yung may doktor na ano. Now let us remember, sabi nga natin, as long as the foundation is very strong, hindi mo kinakailangan ng doctorate. Pagamat kinakailangan natin, of course, ng mga materials, but definitely, ang kailangan natin yung ating pong Panginoon. So, ang problema kasi minsan, alam nyo, in order to grow in a very spontaneous, in a very short period of time, ang isang iglesia, anong ginagawa ko ngayon, especially dito sa Saudi Arabia? I've been in the 3 churches. At nung napisimbahan ang tao namin, at I hope that wala na po at ito po yung pisimbahan. Alam niyo po ba yung technique na ginagawa po ng mga churches in order to dumami sila? Ano po? Banding. Basketball. Banding. Di ba? Pag nakita, uy, mahilig na basketball. Mag-basketball tayo. Yun ang laging pinaka-akit. Di ba? Uy, pagkatapos ng service, magkape tayo, doktor kape, Starbucks, o kaya 1.5 million.
pinakano. Yun ang ginagamit na pakatwa doon sa mga temple. Tama nga naman, no? For me, these people will come back. Babalik ko yan. Kasi ang saya-saya doon. Talagang tuwa talaga ako. Ang samahan namin, kwentuhan namin. Yung talaga namin. At yun ang laging ginagawa. Tawar-tawar tayo. Ang tawar-tawar. Parang pasok sa darating na Hajj. Ilang araw. Matatay ko ba? Jumain, swimming tayo. Yun ang ginagamit. Kaya tao ngayon, palibasa, gusto mo ba siya? Kaya ka trabaho. Sige, sama kami dyan. Pagkadat sa bahay, uy, saya sa iglesia niyo, bakit? Kasi nagkakainan kami, nagkukwentuhan kami, kahit yung aming kwentuhan, mga green jokes, tawa kami ng tawa. No? That is a wrong foundation. Mali po yun. Ang mangyayari po yan, mag-i-stay yan for a few weeks, pag later on, pag nagkaroon ng problema, babay. Bakit? Kasi mahina yung foundation. Katulad ng mga building maker po, mahina foundation to, it will not last long. Pag dumating yung isang earthquake, sigurado tuto pa po yan. Pag dumating yung malaking thunderstorm, tuto pa po yan. Bakit? Kasi yung foundation very weak. And from the moment that we told you na itong iglesia nito, we will establish a spiritual foundation. No? Hindi kami malapit na, ay, wala palang banding dyan eh. Meron po. But let us first establish the foundation. Huwag tayo magtawa-tawa kagad. O kasi malapit na natin, pasyan tayo sa ganyan o pasyan tayo sa ganyan. Let us do the spiritual things. And tama po yung papasok ko ngayon yan, ipapabakay. Ito mga tao ito, ganito, ang ginagawa po niya. Bisan, ang ginagawa ko, sorry for my word, no? Nire-reto yung lalaki doon sa babae. Para lang yung lalaki, mag-stay. Sabi niya, nakita mo ba yung sa'yo? Sabi niya, oh, ganda nga yan. Gusto mo, nakakabili dyan. Kasi pa, leader mo dito eh. So itong tao ngayon, mabubuhay yan. Ay, may kakapi ako dito. Babalik ako dito. That's wrong foundation. Kaya nangyari, pag na-broken heart, babay, hindi mo na makikita. Diba? Ang tao po, kahit ma-broken hearted po siya, as long as he's found in the Lord Jesus Christ, he will stay. Amen. Yun po ang tamang dapat gawin. At yun po gagawin po natin. Ganun po nangyayari po yan. Nagkakaroon po ng barkadahan system. Nagkakaroon po ng kaibigan system. Kaya ngayon, meron na experience, yung kaibigan niya, bakit ka lumipat doon? Kasi kaibigan mo lumipat doon eh. Oh. Kaya pag kaibigan niya, lilipat kayo sa bar, lilipat din ang sa bar. Pag kaibigan mo punta ng impyerno, punta din ako ng impyerno. Kasi barkadahan system. Kaya nga sabi sa atin po dito, bigay po ulit. Yan, my loyalty to my friend ends when my loyalty to God begins. Maghiwalay tayo. Kung ang sasabi mo, aking loyalty sa ating ng Diyos. Diba? Patagal tayo magkaibigan sa iglesia for so many years. Since they started this church, magkasama tayo through thick and thin. Pero pag dinadala mo na ako sa kalokohan, then nasa tayo maghiwalay tayo. Because my loyalty to God begins. Ano na loyalty ko? Hindi po loyalty friends ang kayatangan dito. Tayo po ako. Hindi ko may papangako sa inyo, hindi ko may masasaktan. Masasaktan ko kayo. As long as tama, mali yung ginagawa nito, tayo mananakit ko tayo. Kasi yun kailangan eh. Pagka loyalty mo ngayon sa akin, masasaktan kita, kamay ka na, pastor. Bakit na ako na ibang church? Pero ang loyalty mo sa ating Panginoon, at nakita mo, kaya ako sinita kasi. Diba, gumagawa ka ng immorality, nire-review yan, pinaalalahanan. Pero pag kasi sa atin, okay lang yan, walang problema. Dito ang church, welcome lahat. Kahit na ikaw ay gumagawa ng kasalanan, hindi kita sisitayin. Masaya lang tayo dun. Masaya lang tayo sa church. Hindi po po pwede. Tama po yun. Dapat talaga, ituwin po natin na itong bagay. Number one po, ano po yung pagka-founder ng ating Panginoon? Ito nangyayari pagka ng ating Panginoon. Jesus Christ, the rock. Alam niyo po ba yung boulder? Sino nakakalam po ng boulder? Hindi yan normal na bato. Yung pong boulder, yan yung malalaking bato na ginagawa in order to split. Binilagyan po ng dinamita para mas mabot at pag-iwalay. Bakit sobra kasi tigas? Yan ang ating Panginoon, boulder. Kaya upon this boulder, I will build my church. Katatandaan po natin, yan ang ating Panginoon. Jesus the master builder. A sure foundation in a perfect framework to fit everyone according to His purpose. He foundation the church, not by wealth, not by popularity, and not political agenda, but by His own blood.
buhay ko nilagay ko sa Testament. At pagkabuhay ko nilagay ko, no man can beat you. At mamaya, bubuksan natin yung potential ko na bawat isa. Inuuna lang po natin, the moment that you establish your church, according to the foundation of the Lord Jesus Christ, makikita po natin kung ano po ang mangyayari sa mga sa atin. So it is a strong, Jesus Christ is a strong foundation. Pagkalaw po, it is a permanent foundation. Hindi po pwedeng temporary. No? Wala na ako wala na ako sa lupa, ibibigay ko na sa kay Pastor Bernard. Bahala na siya. Hindi po ganoon. The church of the Lord Jesus Christ is permanent. Why? Because the Lord Jesus Christ is permanent. The Lord is sure and steadfast. The church is built upon the foundation that will not shake or sink. It is permanently built upon the Lord Jesus. It is eternal because the founder is the Alpha and the Omega. Siya simula hanggang sa katapusan. That such authority He will never share to anyone. Hindi niya share po yan yung pagiging Alpha and Omega. Kaya let us remember that we are just only a steward. No, may papasok po tayo dyan. The most important, let us build the church of Jesus, the great I am, according to the foundation of the Lord Jesus Christ. Second word. Ang ginamit po the second word sa ating pong verse is si Peter. Sige po kayo. Asis po kayo. Your excuse pa sa klase. Ito po. Yeah. Ang pangalawa po, ang una, nalaman natin si Jesus Christ ang founder. Pangalawa po, ang sumunod dyan, right? The caretaker. Yan. Hihiwalay po natin sa loob ng iglesia para malaman natin. Sino yung caretaker dito? It is Peter. Pinasabihin siya, Peter, gawin ka ang caretaker sa aking iglesia. Let us remember na yung ating owner, it is the Lord Jesus Christ. Meron po siya nilagay ng caretaker. Kasi bakit po? Since magdi-depart ako at hindi ako mananatili sa lupa, at ang aking church is sa lupa, itatayo, kinakailangan ko ng caretaker. Diba? In every business, pagka yung CEO, aalis na siya, mag-ibang bansa na po siya, at hindi niya na may-stage yung sa Riyadh, ang gagawin niya, maghahanap siya ng caretaker. Para kung makita niya yung nangyayari ba sa company ko sa Riyadh, is whatever is my mandate. Itong ating kung ginawa ng ating Panginoon. So, he elected Peter to become a caretaker. He elected the pastors to become a caretaker of the church. He elected deacons and elders to become a caretaker of the church. No, hindi po siya founder. Hindi po siya owner. Caretaker po. Ano po ba ang ibig sabihin po ng caretaker? Yeah, overseer. To make sure that the member is doing what is the mandate of church, a mandate of church according to the Word of God. Siya na tigano, ano pa ginagawa nito? Ako pa rin, according to the Word of God. Sinicheck niya lang. Hindi siya ang nagbibigay kasi ng order. Ang problema kasi minsan, inaangkin na nung pinaka-leader, yung iglesia mismo. At hindi po tama po yun. You are only an overtaker of overseer. Overtaker ka lang po. Ini-implement ko lang kung yung dati ng meron yung rules ang ating pong Panginoon. So, tinitingnan mo ba na yung bang ginagawa ng iglesia ito according to the mandate of the Lord Jesus Christ? So, nagsicheck lang po siya. Kaya mali yung ginagawa ba? Kasi according sa ating bylaws, ito dapat ang ginagawa po niya. Yun lang po ang purpose po niya. Pero ang purpose po niya, kaya sabi ko, let us be aware. Alam niyo sa isang iglesia, masabi ko lang po ito, ang pinakamabigat na parusa is excommunication o excommunicado. Ano ba yung excommunicado? Para po sa iba po, ito po yung pinitiwala ko sa iglesia. At pag tiniwala ko sa iglesia, isa na pong ibig sabihin po siya. Karumal-tumal yung ginawa yung kasalanan. Yan ang pinakano po dyan. Kaya po, mahirap po yan. Ang excommunicado po, normally po, no, based doon sa akin kung is ang Panginoon ang nag-excommunicate. Let the Lord Jesus Christ itiwala ng kailangan. Unless is proven na talaga po malaking pagkakasala po. Kaya po yung pag-excommunicate sa isa pong member ng church, dapat po matagal po pinag-isipan po yan. Ganito rin po dito, yung mandate ng church, overseer ka. No? Ikaw ang dapat na taga-ano
Ikaw yung dapat na tigapagtanggol. Ikaw yung dapat na nangangalaga ng ipinagkatiwala sa ating mga Panginoon. Kaya hindi ka dapat ang maging dahilan ng pagkakaroon ng pagkakasala ng bawat isa. Sapagkat hindi na po overseer po yan. Yan po ay nagiging source na ng pag-iwalay na ating ng Diyos ng bawat. Pangalawa, kinakailangan i-exercise yung kanyang delegated authority. Alam nyo, very careful mo tayo ito. Now, if I am exercising my delegated authority as the head of the church, na hindi na po bounded sa pinaka-highest authority, then ako na po magkasabi sa inyo, go alis na po kayo may pagkalimit church. Sapagkat that leader is very dangerous person. Pag nag-a-abuse na po delegation authority. Minsan kasi yung authority kasi na-abuse yan. Kaya nga, be careful tayo lahat. Even sa aking pananalita at sa aking mga utos, dapat mayroon tayo discernment spirit. Kasi minsan kasi may mga utos ng pastor na dapat na sa atin ng Panginoon. But since pastor, ay wala akong magawa, yan ang pinakanak ko dyan. Why? There is a tendency na magkaroon kasi ng witchcrafting isa the church. Now, the first time that I heard this doctrine or this teaching, when I was still in college, sabi sa akin ng isa pong evangelist na Amerikano, sabi niya, do you believe that there is a witchcraft inside the church? No, I don't believe. It is impossible to have a witchcraft inside the church because the church was covered by the blood of the Lord Jesus Christ. But that pastor during that time, Ami Pong said na, he said that witchcrafting is happening inside the church. And that was long time back. And until this very moment, nangyayari po yung witchcraft. Ano po yung witchcraft? Yung pong dominant. No? Nagbigay na ako ng example niya. Yung isa pong pastor. Ang sabi niya, tinanong siya, Pastor, lahat ba ng iglesia sa buong mundo, lahat ba ng church sa buong mundo, dadaan sa iyo para maligtas? Oo, dadaan sila sa akin. Pag hindi sila dumaan sa akin, hindi sila maliligtas. At ang masagla pa nito, yung mga tao, Amen, Pastor, Amen! That's witchcrafting. They cannot distinguish now what is false and what is true. Maraming lugar, they are now under the influence of this leader. At be careful kayo, baka ma-influence mo kayo. Pag sinabi sa inyo, oy, dapat si Kuya Jeff, maglilibre ka sa Taffet Friday. Starbucks ka. Si Kuya, ano ka, ako na nagdinig ka. At kayo naman, wag mo pastor. That's already witchcraft. Hindi ka na makapagke, hindi ka makaano, sapagkat hunter ka na ng authority na nagtuturo. So be careful po tayo. Nung may authority po ang isang pong pastor, isang pong leader ng iglesia, but it is limited. Kung baka sa napakalikang po yan, there is a highest authority which should be under yung aking pong authority sa kanya. If I violate the authority of the Lord Jesus Christ, then I committed sin. Huwag po kayo susunod. Huwag po tayo sagot ng amen. Even during my preaching. Mamaya madadaanan po natin po yan. Even my preaching. Now, even those words na sinasabi ko na sa pulpit, you have to listen very carefully. Baka tinadaya ko na kayo. No? Hindi nyo alam, tinatangay ko na kayo papunta doon sa impyerno. Sama-sama tayo dito. Kasi sabi ni Pastor Berber, ganito, hindi po. Yung po delegated authority dapat kang binibigay ko yan with extra and careful na pagkain ko. Or else, ma-abuse ko na bawat sa pusabi. Ano po? Kapag may personal testimony ka, yan ang mabigat, kaya ikaw ay isang overseer o caretaker na ating Panginoon. Pinanggit ka sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 13. I will not elaborate. Personal testimony. Yan ang importante sa isang leader. Yung kanyang palabra, yung kanyang palidad. Kapag nawala po yun, definitely maghanap ko tayo. Si Pastor, may hindi magsasalita yun, pero tingnan mo naman lumalabas sa bibig niya. Hindi maganda. So be careful kayo sa ganun po lang. Kasi napakaganda po ng personal testimony. Dapat po, ini-embrace niya yung pong prinsipyo ng ating Panginoon. Ano yan? Walk the talk. Pag nagsalita po ko dito na, bawal ang sigarilyo! Pero makikita niyo kung hindi sigarilyo. Minsan po may experience ako ganyan, to be honest. Dadaya po minsan. Nagkaroon na po ko na, ano tawag ko? Hindi, sinigin na tawag na sa English. Yung hindi ka nakatakas. Kasi po, mahilig po masyadong mga kaibigan ko ng araw. Yung, parang nilagay ako sa box. Hindi ako makatakas.
Ang sabi ng pastor namin, Brad, huwag ka manonood ng sini. Kasi ang sini, demonyo man din dyan, madilim. Kami naman, palibasa, mga bata kami sa kalampatay, ay, huwag ka manonood ng sini. At kasi nanonood kami ng sini, magkakaibigan kami. Huwag kayo pupunta ng karnaval. Kasi karnaval ang tawag natin, yung mga oral costa. Bakit? Sapagkat yan ay may natuwa ng demonyo. Andiyan sa satanas. Takot kami, hindi ko pupunta yan. Yun po ang tumalim sa isip ko namin. But one time, mabuti Lord, di ba? One time, habang kami pinagdalakas sa Rospo, di ba? We are sharing the word of God. Nakita namin yung pastor namin, nagkakarnaval. Ano yan? So, sama-sama ko niya, Pastor, bakit sa karnaval ka? Hindi kasi anak ko nag-request eh. So, paano mo isip ko? Dinadaya tayo dito. Diba? Kinakala, meron kang personal testimony. Ano man ang banggitin mo sa pulpit na ito? Pananagutan mo yan. Kinakala ko totoo nangyayari sa buhay mo. Huwag ka magbobola. Anyway, hindi malaman ka ng bubola. Dapat walk, dapat. Pag sinabi mo nga kailanman ay hindi ako maninigarilyo, hindi ako maninigarilyo. Pero pagkakasahin ko lang, masama ang sigarilyo! Nakakatalikod doon, kasi man. Wala yung walk, dapat. Importante yung kung tawag dito, integrity ng isang leader. I love one of the church because of that word. Sabi ko sa kanya nung nag-meeting kami, Pastor, mag-iiwalay na tayo, bakit? Kasi ganyan, si B. Kasi business kasi nadalas ka niya eh. Hindi dahil sa nagkaroon kayo ng alitan, mga business, hindi dahil sa ganun. Directly in his face. Because you don't have the integrity to become a pastor. Pag nawala na yung integrity sa akin, tapos mamay na kanya naman. Dahil pwede magsama. Kasi napakalaga sa akin ng integrity. Kung sabihin mo, kaya dapat mong gawin. Kung sinasabi ng Biblia, kaya dapat mong gawin. Sapagkat John, isang overseer ko ng ating Panginoon. And lastly po, ano pong puro niya? They must feed the flocks. Yan sinabi kami from Peter, do you love me? Then feed my flocks 3 times. Ang problema ngayon, nagpipid tayo ng ating flocks like what we're doing now. I'm just giving a spiritual food, spiritual feeding. Ang problema, ito. Sa Acts chapter 17, verse 11 to 12, binanggit po ito, sabi po niya, the people that were more open-minded than the people in Thessalonica. They listened to the message with great eagerness. Iba po kasi ang church of Thessalonica kaysa Corinth. Yung po rin kasi magkakamnal yan eh. Sa Thessalonica, talagang nakikinig sila. Attentive, katulad na bawas sa atin dito ngayon. They're listening. Tama ba sinasabi ni Pastor Bernard? Hindi pa kami binobola dito. Ito yung mga tao nito, si Paul ang gusto nagsasalita. At sabi po nila with great eagerness. And every day, they studied the scripture to see if what Paul said was really true. Makatapos po ni Paul mag-preaching niya, tuwang-tuwa sila, they will go home, they will open the Word of God to see if it is really true or not. Pero niya, sabi niya, mga talaga nag-aaral. Yung sinabi ni Pastor, parang mali diba? Kasi po ako, binulat ako ng ating Lord na to God's glory, na mahirap po i-dominate yung aking spirit. Because I always ask questions for those things na, kasi meron just, ano siya, ito lang po yun, no? Ang Holy Spirit, kumakalimbang yan. Pag kami nasabi ng isang leader na mali, kakalimbang yan. Oops, parang mali Dahil that's the time we have to study. Hindi tayo dapat pakinig na pakinig. Katulad po nito, support na po yun. But they challenge Paul. Paul, what are you saying is really according to the Word of God? Kina-challenge po niya. Many of them believe, and many Greek women of high study, and many Greek men also believe sa pagkatapatunayan po nila. So I challenge every one of you. Every time that you listen, not only me, but everyone that's standing in this pulpit, makinig po kayo mabuti, pag-aralan po ninyo, at tingnan po niyo mabuti kung according pa sa salita ng ating Panginoon, yung kanya po binabanggit. The moment of a leader, all the members and churches properties, you replace Jesus as the founder of the church. Yan ang isang pagkakamali po, at malaking pagkakamali po sa leader. Pag-aari ko kayo na. At lahat na nakikita ninyo, pag-aari ko yun. The moment na pumasok po yan, magkakaroon ng problema sa leader. He or she will do something which is not according to the Word of God. But
pag-aari ko kayo eh. Ito yung gusto ko, ito yung matutupad. Diba? Pag sinabi ko, ikaw, Kuya Elton, maghuhugas ka, parang yung sagot mo yan, na pinalilimos niyo sa ibang lugar, pag-aari ko kayo, yung kanyo yung pag-aari ko. Imagine mo niyo, pag-aari ko kayo, pag sinabi mo sa Diyos Ama, na hindi ka mapupunta ng langit, hindi ka mapupunta ng langit, kasi pag-aari ko din Panginoon ko eh. Kaya kawawa pang tao. The moment na pumasok ko sa isipan ko natin yan, magkakatabi ang problema sa church. Pag sinabi ko na ito'y pag-aari ko lahat, at hindi niyo pwedeng gamitin, ako lang ang gagamit ito. Then, problems na sa church. Salamat kay Benedict. Paano to? Lastly, meron pa tayong founder, may caretaker tayo, may mga leader, at ang muli-muli po, dito natin medyo haba na pa. November. Nung tinayo ng ating Panginoon ng Church, sabi niya, in this rock, I will build my church. Hindi po itong templo. Hindi po ito isang sanctuary. Hindi po ito isang simbahan ang tinayo ng ating Panginoon, o building. Ang tinatayo po ng ating Panginoon dito, it is the member of the church. At paniniwalaan po natin, ano po ang church? Ang church po is the body of Christ. All the people who accept Christ, gift of salvation, and follow Christ, teaching, it is much more than a building, it's much more than a building. In the Bible, church never refers to a building, it always refers to people. The people who follow Jesus Christ. We are the church. Amen. Whatever properties, whatever that you can see inside the church, lahat po tayo may-ari. Sapagkat tayo po nagre-represent ng church. Kaya kasi sabi natin lagi na anything that belongs to the church is belong to each member ng bawat iglesia nito. Wala po tayong pag-aari. It is a call out once yung lahat ng tinawag ng ating Panginoon, once you gather here, this is the church. Hindi po itong bahay na ito, o hindi itong room na ito, hindi po yung templo, hindi po yung istaraha, hindi po ang sanctuary, kundi tayo mismo ang iglesia ng ating Panginoon. So nangangahulugan, the Lord Jesus Christ, when He gave His life, He invested not for the temple, He invested not for the sanctuary, but He invested to each and every one of us, sapagkat alam niya na napakalaga ng bawat isa sa iglesia nito. Yun ang kanya pong binigyan ng lihim. Tayo po ngayon ang iglesia ng ating Panginoon. So you've been integrated to the body of Christ for a specific reason and purpose. Kaya kapag ito meron kang reason and purpose. Nung prayer meeting na nasagasaan ko ng konti itong message na ito. But I will continue. Ano po ba yung purpose na bawat isa po sa atin? Upang sa ganun, makita po natin ang kalagahan ng bawat church na ito. You are not just only sit here and listen to sa nagawas ng message. Hindi ka pumunta dito para na yan ang pinakalan ko. You have the greatest calling. You have the greatest calling. You have the greatest purpose. At mamaya, i-unleash natin yung purpose po niyan. Ano yung number one? Yan. The church is invisible. When I talk about the church, I'm not talking about the temple. I'm talking about individual. So you are invisible. Nangangahulugan, ano po ba term invisible? Hindi kayang talunin or napaka-importante. Ilang binakan po niya. The Bible says, I will build my church and the gate of Hades shall not prevail against it. This brings us to the invisible character of the church. Kayo po yun. So nangangahulugan po, you have the authority to manifest. You have the relationship to proclaim and to declare in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po yung 17, sabi nila ba, when the Lord Jesus Christ gave them the authority to cast out demons, tuwa sila. Actually, not to cast out demons. The first thing that the order of battle is to heal the sickness, to heal the broken-hearted. But when they return, sabi nila, Panginoon, even the evil spirit, the demon spirit, is under your name. We can cast them out immediately. It's nakamalugan that you have authority. Hindi mo lang ina-unleash. Hindi mo lang pinoproclaim. Ang problema pa minsan,
when you get sick, you cannot proclaim na ikaw ay healed ng ating pong Panginoon. No? Ang sabi ng ating Panginoon, whatever you ask in my name, the Father will give it to you for my own glory. Kaya pala pinibigay ng Panginoon yung kanyang mga katugunan sa bawat panalangin natin para mag-glorify yung pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. So if the purpose is to glorify God and to glorify the Lord Jesus Christ, what is the reason why He will not give? Ano yung reason na hindi ibibigay ng ating Panginoon? The problem is always a matter of believing, proclaiming. Now, sometimes ginagamit natin yung military attitude, not the servant attitude. Kasi pag-servant attitude, hindi ko sinasabi ko hindi pa effective, kaya lang po, minsan, mamimili tayo ng kaparaanan. Minsan, Lord, please, kasi tinilay yung salary ko, pamilya ko ng pinakain. Mahapag ka naman sa akin, please, Lord. At that's what sasabi ko yan. Ang ating Panginoon, nalulungkot siya. Why are you asking for please? You have the authority. You are my son. Ang anak ba nag-uusap pa? Hindi. Lord, sabi mo, ikaw ang nangako na ang buhay ko dito pagkasama kita, buhay na kaya-aya at buhay na masagana. Paano ba i-declare na yung aking buhay masagana kung aking pamilya hindi kumakain, delayed salary? Lord, parang malaman yata ang sense siya. You are challenging God. Bakit ko? Baka pati Diyos, challenge ko natin. Kaya yung ginagawa ko rin po ni Moses during that time. No, it's not only reminding God, but binabalik ka sa ating Panginoon. Lord, ikaw nagsabi na itong bansang ito, paghiyamanin mo ito, bakit hindi mo buksan mo? And then suddenly God realized, yeah, you are right, Moses. Pagpapalay, kaya mo dapat, bisa military. Lago ko, Lord, ang sabi mo, mag-proclaim kami. Kaya kasi sinabi ganito eh, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Lord, inaakirya namin ang iglesia ito na kami ibibigyan mo ng mga 1,000 capacity building. Lord, ikaw nagsabi niya, pangalan mo tinataas namin, kaya ikaw ang magbibigay sa amin. That's a declaration. No? Kasi naman, Panginoon, ikaw naman ang founder nito eh. Bakit naman din, gusto mo naman kami kahit ko konti. Bakit makikiusap ng konti? Diba? Ang Lord ang ating kong pinag-usapan dito, which is walang limit eh. Kaya dapat lagi tayo nag-proclaim. Lagi tayo nag-declare. Alam niyo po ba, paano yung pagkadalang ko dito? Kaya makikita kasi ng Lord yung ating kong heart. Dumating sa punto kasi na we agree ni Mrs. that maximum 2 years umuwi na kami. Kasi, of course, sino ito ang more than 20 years na nagkatrabaho? Pakitasan naman. Yan, more than 20 years. Sino ba po? Si ate, more than 20 years? Ano, bata ka pa? 96 years old. So, 6 years na nagkatrabaho. Pag dumating kayo sa more than 20 years, magpaguta kayo. The only thing that you want is to get back to rest, enjoy life. Yun ang pinakanap ko dyan. Then one time, we decided, no? Nung kami muli bakasyon po namin, nag-usap kami, sir, naranasan na naman ang Pilipinas. I think it's better to target 2 years. 2 years enough. Medyo mahaba-haba na yun. Anyway, yung ating panganay, kaya-graduate na next year, siguro another year. Pero, kaya na tayo yung pinakanap. That is my plan. That is our plan. But the plan of God is different. Ibang plan ng ating Panginoon niya. Diba? Yan ang plano mo. Pero ang plano mo dito, you will start a new church. At pag nag-start ka ng new church, iiwan mo ng 2 years. Diba? Paano may new church na ibinigay ko sa iyo? Diba? Ano wala akong sense? Kaya sabi ko, Lord, dahil ito, sinakita ko rin yung burden ng mga kapatid. Nakita ko yung dedication at yung commitment ng bawat kapatiran. Sabi ko, Lord, this time, this is my contract. Open contract. There is no time to get. Pag sinabi ko, you go home, you go home. Pag sinabi ko, stay, stay. Kaya open contract. Why? Because that is the calling of God. Sabi ko, we cannot do anything but to give what is glory to you. So you are invisible. Lagi may pupuklaim. Ang sabi nga nung kaya natin, napakadami po natin. Kaya natin naranasan yung mga bagay. Because you don't know what is your position sa ating Panginoon. Yung pong John chapter 1 verse 12, ginagamit ko sa evangelism. Kapag nag-evangelist ka, ginagamit natin John chapter 1 verse 12, sabi, but as many
the city which is the Lord Jesus Christ. To them, He gave the power and authority to become the sons of God. Akala nila ganun lang. Kapag sinabi natin sons of God, naakala natin is buhay na walang God. Kasi ito sinishare sa gospel niya. Para magkaroon ka ng buhay na walang God, tanggapin mo ating Panginoon para magkaroon ka ng eternal life. But hindi nila alam yung authority. Yung sabi na ating to them He gave the power or the authority to become the sons of God. Ano magandang example po nito? Alam niyo yung story ng prodigal son? The moment that the prodigal son returned sa kanyang pamilya, ano ginawa po ng tatay? I-restore yung lahat ng pinag-inansam po niya. Restore completely. Bigyan mo siya ng siksik, bigyan mo siya ng nakasibol po yan. Bigyan mo siya ng robe, pagditagdarin siya ng sapatos. Yan po lahat na isipon. A complete restoration of your treasures in heaven. Kaya ganun ang ginagawa ko yan, complete. Kaya tinagap mo ating Panginoon, you have the rights to claim. Ang problema lang kasi, hindi natin alam yung ating bylaws. That's the problem. But if you know the bylaws, alam mo yung agreement din yung ating Panginoon, you can claim because the church is invisible. Even the gates of heaven, hell shall not prevail against him. Poverty, I rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ. The late salary ATM, I rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ. My company will give me on time salary and will give me also a bonus or increase in salary. I am broke. I cancel it in the name of the Lord Jesus Christ. Pinupuklay mo kasi at naririnig po yan. Alam niyo po ba, hindi lang po maganda, hindi lang po naririnig na ating Panginoon. But even ourselves, kasi madaya tayo, hindi totoo yan. Patagal ka ng guru, at mananatili ka guru. Yan ang lagi sinasabi ko sa atin, na ating sarili. Cancel it. Or the name of Jesus Christ. Ito po. Yan umaga po, kami pinag-declare. I declare that my family will be a head, not a tail. I declare that my company will give us bonus. I declare, ito declaration. At pag nag-declare po tayo, minasa yung declare. Sabi kasi ni Pastor Bernard, mag-declare. Pagtas mag-declare, I declare, merong trabaho bukas. Kaya pag alam ng trabaho, hindi tama. Sabi nga, in declaration is active. Is active on what you declare. Pag may trabaho ka, bukas, trabaho. May pera. Ano nga bibili ko bukas? Mapagkain. Nag-declare ka na, hindi wala pa, pero iniisip na agad. And that is a complete declaration. Even the gates of hell shall not prevail. Anything na magpapahirap sa kausa. Hell is representing the poverty. Hell is representing the words of the enemy. Lahat po yan ay kansilin mo natin. Sapagkat the church is invisible. Ano po? The church is a resting place. Ang iglesia po kapahingahan. Pagod na pagod na ako sa trabaho ko. Pagod na ako sa aking tinisasawa ko. Pagod na pagod, hindi ko yun. Marami kang alalahanin sa buhay. Nasaktan siya ating pamilya sa Pilipinas. Nawawala po ang bibig. Padala ka naman pera. Kakapadala mo na ng 15 days. Padala ka naman pera. Para ka na, minsan natatay tayo sa ganun bagay. Minsan na-open tayo. O minsan, nagagalit tayo. Aminin natin na nagagalit tayo sa nagiging sa atin. Akala nila na pakayat ng bawat buhay ko natin dito. Nagkakaroon pa kami ng burden. At yung burden mo, nagpapayarap sa iyo araw-araw. Kasi dala-dala mo eh. The church is the resting place. Pagdating mo sa iglesia, mayroon pa pagkapahingan. Pagdating mo dito, pag ginawa ko dito, pupuntabi ako dito, nawawala yung problema ko. Pero pag dumating ka sa church, at puro problema pa na-upload ako, hindi church yun. Let us be careful. Pagdating mo sa church, sa labas, sawa ka na, doon sa mga kapit-kwarto mo, nakakamarites, kasabi ng mga bagay na walang kwenta. Pagdating mo sa church, ganun pa din madidinig mo. Uy, kailangan ko siya ganyan. Uy, alam mo, ganyan. Wala akong glory sa church na yun. Wala po. Sa labas, nalalap na siya. Sa labas, binubuli ka na. Pagdating sa church, bubuli ka pa rin. Yan, sabi ko na. Di ba? Walang kapahingahan, walang resting place.
Ang iglesia kasi nagbibigay ng bakit sinabi, sabi na ating Panginoon, if there is the presence of the Holy Spirit, there is peace, there is calmness, there is joy. At yung mga natatanggap mo natin, kaya paglabas mo ng iglesia, paglabas mo, nakangiti ka. Why? Kasi naranasan mo yung presence ng Lord eh. Pero kung lalabas ka, kasi bago na ito, masama pa lalo loob ko, ibig yung question ng Lord, pumasok ka may konting ngiti, paglabas mo, kasi bago ka, may problema sa church. Hindi yun ang church ng ating pong Panginoon Jesus. Baka church yun ang isang pong church ano to. Pag-iingat ko tayo lagi. Lagi natin sasabihin, lagi natin tatandaan ng iglesia ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, cast to me on your burdens. For our burden is light. Bigyan ko kayo ng kapahingaan sapagkat ito talaga ang iglesia. Actually, ang church pa, enthusiasm ko sa mga may sakit, no? Spiritual sicknesses. Broken family, broken relationship, dito binubo sa iglesia po yan. Sapagkat ang ating Panginoon mismo ang nagbubuo po yan. So tayo po, mga member, is we have the rights and opportunity to bless also other people na kasama po natin. Lagi natin silang i-bless. Lagi natin silang bibigyan ng kapahingahan. Bisa na lang po, we have to deny ourselves. Alam niyo si Paul, napakalit din eh. Sinungaling si Paul eh. Diba? Pagkaroon niya natin pag mga tao, matuwa siya, encourage. Pero even in himself, may problema siya. No? I want to do something good, but hindi ko ginagawa. Pero hindi pinakikita ko yan po during that time. In facing the congregation, lagi siya naka-smile, nagbibigay ng encouragement. Sapagkat talaga ang iglesia, sa resting place to each every one of us. And lastly po, sa ating conclusion, if God has called you to stand behind a sacred desk, which is Paul about sa Pusato, He has called you to proclaim the essential confession of the church, that He is Christ, the Son of God. Not He was Jesus, a historical figure, He is a Christ, the Lord of the church. Not He was Jesus, a noble teacher, but He is a Christ, the King. He is our faithful intercessor. He is the only way to the Father. Napakalaga po yan. We are about to start our new church. At nagpapasalamat po ako, personally, ako po sa mga taong nakasama ko dito sa iglesia. And I hope na hindi lang po tayo matapos dito. Continually, makita po namin kayo. Until such time na makita po natin yung pong pura, yung product ng iglesia nito. No? Pagkamat napakalaga po ng numbers. No? Alam natin na mas marami, mas maganda. But for me, the main objective lagi sa church ito. Any church na napuntahan ko, my main purpose and objective is to develop all great leaders. Yun po amin kung ano. So, in-expect ko na kayo po later on, pag tayo po nag-iwalay-walay, maybe after 10 years, hindi ka napunta ng Canada, hindi ka napunta ng Australia, napunta ng Zimbabwe, o sa Africa, o maaari sa Afghanistan, saan mo kayo mapunta? Nakikita ko bawat kapatiran ng mga great evangelists. And that's sometimes yung sasabihin ng Lord, welcome, my humble and faithful servant. Na-accomplish ko na yung purpose ko sa atin ng Panginoon. So, in-expect ko ba sa atin na makasama ko tayo sa goal at vision ng iglesia nito to develop a good leaders sa bawat sa. And last, let me read this last verse about sa atin. Romans chapter 1 verse 6. This is the thing that I'm holding right now. Alam natin, na pagkabago ang church, marami tayong pagkadaanan. Hindi lang ako, kundi sama-sama tayo lang. Alam natin yan, it is a rough road. Why? Because since nagsisimula tayo, it is a time of trial and testing. Yun muna namin ng Lord. Nung i-refine niya, ito bang the great I am is really according to my church, according to my foundations. So dadaan po tayo. Every time na dadaan po tayo, maaaring tayo magkakaintindihan, magkakaroon tayo ng tampuhan, let us remember this verse. Romans chapter 1 verse 6. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will perform it until the day of the Lord Jesus Christ. Let me repeat it again. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will perform it until the day of the Lord Jesus Christ. Let us all pray. Lord, salamat Panginoon
sa umagang ito, Father God, for your message. Now, we already started the Great I Am Church, and as long as, Panginoon, na your servant Paul, Panginoon, na mamunan dito, Father God, we will make sure, Lord, that the foundation of this church is the Lord Jesus Christ. That whatever we do it heartily to the Lord in order to honor and to glorify His name. Salamat, Panginoon, sa bawat kapatiran na mabubuod, sa bawat paluwagan na ito, Lord. Alam ko, Panginoon, marami po kayong hihimo o pagpagkumit at daya ko, Panginoon, as we always said, the Lord, na magsimula kami sa isang malalim at matibay na foundation in order not to shake in our faith during the times na namin po trials and problems sa Lord God. Salamat sa bawat kapatid na kasama po namin dito. Continually bless them, O Lord. Continually, Father, enlighten their faith at the same time, Father God, mas makilala ka nila, O Lord, sa samong mas malalim at biblical na kaparaanan. Gamitin mo ba mo bilang iyong pang-insayero, bilang iyong pang-channel of blessings sa bawat kapatid na ito, Lord. And whatever, Panginoon, na talent and skill and wisdom and knowledge, O Lord, na ibinabahagi mo, ay maibahagi din sa bawat kapatiran. Help me, Father God, to fulfill your purpose and your calling, Panginoon, sa Iglesia ito, Father God. To you, we bring back again the glory, the praise and adoration in Jesus' mighty name. Let everyone say, Amen. Amen. God bless po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Are we blessed? Napaka-blessed po ng ating mensahe for today. Building the church na po according to Pastor Bernard. And part of building the church, that's my